Can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, Disyo ang magserbisyo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID, hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! So, bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. You know, public office is a public trust. Public office is a public trust means that a leader has been entrusted with public power by the people, and as an officer, he holds this power in trust to be used only for the benefit of the people and never for the benefit of himself or of a few. He must safeguard the interest of the nation. The views and opinions expressed by the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanunood ng Banatero sa SMNI. Ako si Coach Oli. Ako naman si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Alright, so magandang gabi sa inyo mga partners at sa mga kababayan natin sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Pero bago tayo magsimula, huwag kakalimutan na i-follow at mag-like, share, subscribe sa mga social media accounts ng SMNI, facebook.com, Banateros Official, at syempre kapartner mo sa balita at serbisyo sa YouTube, www.youtube.com, DCAR 1026 News, at syempre meron tayong rumble.com, SMNI News, at syempre www.youtube.com, Master Judea, Jay Guevara, Coach Oli, Boss Dada, and Banat Bay. So mga partners, magandang gabi at kumusta naman kayo sa mga traffic? Magandang gabi, napaka-traffic talaga, pambihira. No? Kaya magsibili na kayo ng motor. Yan. Kung anong kapal ng traffic ngayon,
Eh, ganun din kakapal ang mukha ng mga anti-Duterte dyan, no? So, Nagsisimula pa lang tayo. Bumaba na. Teka mo. Silang bahay, silang Pwede ngayon, ba no? akong taga-tanong? sige. Bakit? Sino na naman yung pinariringgang mo bumabanat sa mga Duterte na... Mga anti-Duterte. Kasi kanya-kanya silang pakapalan ng mukha ngayon eh. Yan. Oo, kanya-kanya silang diskarte kung paano nila mapapabagsak ang mga Duterte at ang mga kakampi ng mga Duterte. Yun na nga. Medyo masalimuot ang nangyayari sa ating politika ngayon na dapat talagang hindi naman nangyayari eh. Kasi sa akin, matagal-tagal na rin tayong namulat sa usaping politika. Pero ngayon lang po nangyari na ang Vice Presidente ay pinag-initan ng ganito kalala ng presidente at ng kanyang mga kaalyado. So, nakakalungkot po ito para sa Pilipinas dahil ang mga nangyayari dito sa atin ay napapanood po ng iba't ibang lahi sa iba't ibang panig ng mundo. So, now, medyo kumakambyo sila, mga kapatid, no? Kumakambyo sila. Pero sa tingin ko, hindi na magpapadala ang taong bayan dito sa mga pambubudol at mga propaganda na ginagawa nila eh. Dito sila magagaling sa pagpropaganda. Pagka medyo alam nila na medyo tagilid sila, kakambyo ng konti. Katulad nung sa di ba? Sa Kongreso, nung nandyan si VP Sara Duterte, no? Sa pool sila, winaswasan ni VP Sara Duterte at medyo dumating nga sa punto na medyo napahiya sila dahil alam naman natin, si VP Sara Duterte ay abogado. Itong mga nasa Kongreso natin, ilan lang naman ang abogado dyan na yung ibang abogado nga mukhang wala pang alam sa mga batas di katulad ni VP Sara Duterte na pinapaliwanag sa kanila kung ano dapat, ganito, ganyan. Sabi nga ni VP Sara Duterte, tinutulungan niya ang Kongreso. Pero sa kabila noon na walang gaanong kaalaman sa batas ang mga tao diyan sa Kongreso, hindi naman lahat, karamihan, patuloy pa rin ang panggigipit nila sa Office of the Vice President, pati na rin sa dating presidente sa paghihiring-hiring nila dito sa AJK, extrajudicial killing kuno. So, Coach Oli, ano masasabi mo sa mga kaganapan bilang panimulang natin, bungad? Oo. May tanong ako na lang magtatanong. Sige. May tanong ako sa inyo. Paano nyo malalaman pag insecure ang isang tao? Sagutin nyo. Kasi ngayon lang ako nakakita sa comment section, ngayon lang ako nakakita ng isang unimportant. Sabi nila, unimportant, and yet, lagi siyang binabantayan. Lahat ng issue, binabato sa kanya, siya lagi ang tinitingnan, siya ang content, etc. Kasi hindi raw importante ito si Huwag na lang pansinin si BP Sara. Pero bantay naman ng bantay. Natatakot sila sa bawat galaw ni BP Sara, lalong-lalo na ang buong Duterte. Kaya, alam mo, kanina, ako'y nagmamaneho, ako'y nakamotor papunta rito, lagi ko naiisip, napaka-delikado na po ng panahon natin. Kayo ba naiisip nyo yan? Kasi ngayon, kung nagagawa nila yan kay BP Sara, isipin nyo, pati sa atin. Pag talagang nasasaktan na sila sa mga sasabihin natin, asahan mo, iipitin ka, didemanda ka. Yun na lang yun eh. Or talagang relevant ka sa issue at ikaw ay may maitutulong para ilabas ang pang-aabuso ng gobyernong ito, mag-antay ka, gigipitin ka. Kung nagawa kay BP Sara, kung nagagawa kay PRRD, paano pa sa atin? Alam mo, ngayon lang natin na-experience yung ganitong klase. Napakatindi. I think this is worse kesa nung panahon ng mga diktador. Yung mga dating pangulong diktador. At I think, ito yung ito yung ganito yung katindi. Kasi, sobra ng sama ng pamunuan, tinandiman pa ni Martin. Lalo na yun, grabe yung tao na yun sa pag-ano. Kasi, isipin mo, may mga aso siya May mga aso siyang tatahol na babanatan ng mga Duterte. So, pagsamahin mo yung dalawa na yun, wala talaga pupuntahan ng Pilipinas. We are hopeless until antayin natin si PRRD. Ayun. Jay?
Alam niyo yung mga ganong salitaan ng mga ulupong na yan. Ito naman tayo eh. Grabe, ulupong. Mainit. Alam niyo yung mga salitaan nila na ganyan, lumang tugtugin na yan eh. Yung mga, ay, huwag niyo nang pansinin yan si ganyan. Huwag niyo nang pansinin si ganito. Huwag na natin pansinin. Pero, kung mapapansin nyo, at kapansin-pansin naman, Puro pansin. lahat ng ginagawa nila sa administrasyon ngayon is paninira laban sa mga Duterte. Kagaya lang diba dati sinasabi nila wala na ang mga Duterte. Laos na ang mga Duterte. Hindi na mananalo ang mga Duterte. Pero wag ka. Halos pinapanood ng buong Pilipinas pag ang mga Duterte na ang nagsasalita at humaharap. Katulad lang nung pagharap ni PRRD sa hearing, pagharap ni BP Sara, o katulad na lang nito, nung kailan lang, na nagbigay ng may mga binulgar si BP Sara mapatungkol sa kapalpakan ng gobyerno. Doon pa lang sa abuse eh. Mga tao din naman yun eh. Partida sila, may trolls pa. Sa Duterte supporters, wala namang mga trolls. Correct. Kay BP Sara, umabot ng 10 million views. Yes. Samantalang, pagdating kay Marcos, 370k views. Ang mga reaction pa doon is puro pa Laugh. puro pa tawa. Samantalang kay BP Sara, umabot na ho ng halos kalahating milyon yung nag-heart, nag-care at nag-like. Yung tumawa ata, nasa 2K lang ata o 5,000. lang. So lumang tugtugin na yung mga ganyan nila. Tsaka ito, kanina, nakita ko doon or napakinggan ko doon sa sinabi. Katulad nga yung sinabi ni Marcos na wag daw pansinin, di ba? At hindi na daw nila pinaplano or Nai-impeach si BP Sara. nai-impeach si BP Sara. So ibig sabihin pala nun, ikaw talaga nag-uutos sa mga congressman. Yun. Nai-impeach si BP Sara kasi naggaling sa iyo eh na hindi na namin i-impeach si BP Sara. Ay akala talagang ikaw mismo ang nagpatunay sa taong bayan na ikaw pala talaga ang nag-uutos para i-impeach si BP Sara Duterte. Samantala, Master Judea. Oo. Basahin mo yan. Siyempre, no? Pero ganun pa man, may paalala ang isang political strategist kaugnay sa ginagawa ngayon ng ilang ahensya ng pamahalaan laban kay Vice President Sara Duterte. Si MJ Mondihar, magbabalita. Mariing kinundina ng political strategist sa si Professor Malutikia ang tinawag niyang maltreatment na ginagawa ng ilang ahensya ng gobyerno laban kay Vice President Sara Duterte. Ang NBI, pinasagpi na ang bise dahil raw sa mga banta nito sa buhay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at Speaker Martin Romualdez. Sinampahan naman ng Quezon City Police ng kasong assault si VP Sara at ang hepe ng Vice Presidential Security Group na si Colonel Raymond Lachica sa issue ng transfer of detention kay OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Sinubak naman ang lahat ng kasapi ng VPSG at papalitan ng mga bagong pulis at sundalo. Lahat hindi dumaan sa approval ng VP. Crucial sa bise na kilala niya ang lahat ng kasapi ng VPSG dahil ito ang nakatoka sa kanyang seguridad. Sa ni Professor Tikia, hindi deserve na ikalawa sa pinakamataas na lider ng Pilipinas ang ganitong pagtrato. Si Vice Presidente ay second highest official of the land. Bigyan naman niyo yun ng respeto kasi under sa protocol, sa admin code, ang second highest of the land, pag ikaw ay nasa room at wala ang Pangulo, ang second highest of the land automatically receives the respect and the way they are treating her because she is the second highest. Sa panayam sa SMNA Radio, ipinunto ni Tikia na may karapatan ng VP na magsalita para sa kanyang kapakanan. Ipinaalala naman ni Professor Tikia sa DOJ, NBI, PNP at AFP na mas mataas ang Office of the Vice President sa mga ito batay sa hierarchy of government at dapat pantay ang paggalang ng mga nabanggit na ahensya sa OVP at sa Office of the President. Wala bang right ang Vice Presidente? Ang Vice Presidente ba ay laruan lamang, statwa, na sasabihin ng Pangulo, dito ka, ganun ang gagawin? Maling-mali yun. Umaasa naman si Tikia na magkakaroon ng linaw ang mga issue laban sa bise at matatauhan ang lahat ng mga nabanggit at tanggapan na labis na ang pagtrato nila sa second in command ng Pilipinas. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Ayun na nga eh. Ano pa ba asahan natin dito sa mga pamunuan na walang respeto
Hindi nga nila nire-respeto sarili nila, ibang tao pa kaya. So ito, mga kababayan, katulad ng sinabi ni Professor Malu Tiquia, na si VP Sara Duterte ay second na highest na may position sa ating bansa. So dapat, ito si VP Sara Duterte ay pinangangalagaan din katulad ng pangangalaga sa ating Pangulo. Kasi nga, kapag nawala ang Pangulo, siya ang hahalili, siya ang papalit. Pero of course, hindi naman natin aasahan yan. Kasi ayaw na ayaw naman talaga nila na mangyari na si VP Sara ang papalit sa kanila. Kaya nga nila ginagawa Kaya nga nila ginagawa itong mga panggigipit kay VP Sara ngayon dahil ayaw nila na maupo si VP Sara. Even the Vice President, gusto nga, sabi nga ni VP Sara Duterte, gustong maging Vice President ni Martin Romualdez. Hindi po tayo may sabi niyan, si VP Sara Duterte mismo. Si VP Sara Duterte ang nagsabi na gusto siyang patalsikin. But, ang sabi ni VP Sara Duterte, they can always try and let's see what's gonna happen. Diba? So, ako naniniwala ako na malabong mangyari yun, mga kababayan. Dahil ngayon, nagsisimula na po na manindigan ang ating mga kababayan. Unti-unti na pong lumalabas ang ating mga kababayan para ipakita ang pagsuporta kay VP Sara Duterte and at the same time, para ipakita ang kanilang galit sa hindi magandang nangyayari sa ating bansang Pilipinas, lalo-lalo na sa pagkawala ng milyon-milyon, bilyon-bilyon na pera ng ating bayan na hindi natin alam kung saan napupunta. Isipin na lang natin, yung sinabi ni Pangulong Duterte, 129 billion na halaga ng pinagbentahan ng ginto, 90 billion sa PhilHealth, SSS, GSIS, Land Bank at DBP. Saan po napunta yun? Bakit wala po kami makita ni isang malaking proyekto na magbibigay ng malaking impact sa mga Pilipino para matulungan na mapagaan-gaan ng konti ang kanilang buhay at ng kanilang pamilya? Coach Oli. Naku naman, kung talaga naman magiging presidente o prime minister yan si Martin, babay Philippines. Goodbye Philippines. Umalis na, babay SMNI. Kung hindi man tayo makalabas ng bansa, sa Davao na tayo. Davao? Mga taga Davao dyan, see you. Pambihira, anong mangyayari? Ngayon nga lang, iilan lang ang boto niyan, Compared kay VP Sara, abusado na. Ilan pa lang ang boto niyan? Gawin mo pang vice president, may pambihira. Tapos tayo dyan. Ewan ko sa inyo, para kang para tayong, para tayong kinain ng buhaya dyan. Para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Para tayong hinulog sa kumukulong mantika. Kinain tayo ng buhaya. Kinain buhaya. Pero gusto ko lang bigyan ng komentaryo itong Sige. Itong pulis na balat sibuyas. Sino Siya pa magdidemanda. Sino yun? Yung nagdidemanda, sasarahan mo si VP Sara. Pambihira, vice president yan. Kung ikaw ba naman ay, sa bagay, napag-utusan lang to Napag-utusan. Pero sana, manindigan ka rin. Dahil kitang-kita naman kalat na kalat yung video, sasarahan mo ng ganun. Andun yung vice president. Di ba? Anong klase? Tapos ikaw pa ang balat sibuyas magdidemanda? Pambihira, anong nakain mo naman? Pasapakin daw siya. Ito lang, Coach Oli, Hindi, miskin sasarahan ka ng pinto May nabalitaan tayo na ganito daw yan. Pagkatapos daw ng insidente na yon, lumapit yung pulis sa isang mataas nilang katungkulan sa OBP. Sabi daw, pasensya na, sumusunod lang kami sa utos. Tama yung sinabi mo. Ako naman kasi alam ko, bakit mo ididemanda ang vice president? Di ba? So, suppose, kaya lang ang problema sa atin, kung lagi tayong susunod. Halimbawa, utusan ako ni Jay, batukan ko si Paduano, gagawin ko. Pwede. Ako, utusan mo ako. Hindi, joke lang. Huwag ganun, Coach Oli. Hindi, example lang yun, example. Sabihin sasarahan mo ng ganyan. Yan tinamaan pa yung lalaki. Vice President yan, tandaan nyo. Ngayon, isipin natin hindi Vice President yan. Wala na. Babae pa rin yan. Bakit mo iipitin? Buang ka ba? Pagpalagay natin, hindi yan babae, kahit ba lalaki yan, iipitin mo? Tapos ikaw pa magdidemanda? Anong klase? Ano namang klaseng mga... sus naman. Ito yung ito yung kasabihan na hindi talaga sukat
sa pinag-aralan o katungkulan ang respeto mo sa kapwa mo. At yung tinatawag na may dunong ka talaga. Kasi biruin niya, pulis to. Tapos to ng pag-aaral. Siyempre, paano makakapag-pulis yan? Hindi naman katulad ng dati, kapag matapang ka, pwede ka na mag-pulis. So, iba ng panahon ngayon. So, pulis yan, tapos yan, at talagang masasabi mong professional na tao. Pero, kagaya nga na sinabi ko, hindi na nga sukatan dun ngayon. Dahil kadalasan, sa panahon kasi ngayon, lalong-lalo na sa gobyerno, re-respetuhin ka lang pag may pera kang panabla sa mga yan. Katulad ng mga yan, kung halimbawa hindi tungkol sa pera or kung may mag-utos man dyan o wala, hindi niya naman gagawin basta-basta yan. Kilala niya si BP Sara eh. Diba? So, ibig sabihin, may malaking kapalit at may malaki siyang iniisip dyan. Bakit niya ginawa yan? Kasi hindi, tingnan mo. Tsaka may isip yan. May isip yung pulis yan na may ranggo pa yan. May isip yan na bakit niya isasara ng ganun eh. May mga tao dun. At hindi lang si BP Sara, ang daming tinamaan, no? Bastos. Ang daming tinamaan ng mga tao. Si BP Sara, ayun pa nga masama eh. Yung binabalita ng ibang mainstream media, susuntukin pa daw to. Samantalang umilag lang naman si BP Sara. Yung kitang-kita sa video pag sara niya. Makikita natin yan. Yun o. Napaganon si BP Sara, hindi yung susuntukin. Ewan ko ba Siyempre, gaganon ka. Kung may nakikita kang babagsak, ano na yun? Kumbaga, gagawin mo talaga yan. Kailangan naman hayaan mo babagsakan ka niyan. Diba? Katulad ng ibang mga katulad na ibang mainstream media. Nako, kung tinamaan mo yan, good luck sa mga Duterte. Hindi tayo pwede dyan. Mainit tayo eh. Magkakagulo pag tayo yung nandyan. Buti nga mga kamo. si Jay, manuntok to eh. Buti nga kamo, wala pa kami ni Banat Bay nung time na yun dyan kasi pumunta kami niyan. Pero kung nakita namin ganyan niya kahit pulisya, baka nasapak ko siya dyan. Sorry. Easy. Nanggigigil na naman tuloy ako eh. But anyway, ganun talaga. Sige, mga partners, lang ko lang kasi hindi dapat laging excuse yung nautusan. Dahil kayo, police, to protect, to serve and protect. Hindi pwedeng nautusan. Ganyan ang ginawa sa KOJC, nautusan lang daw. Gagawin, bababuyin nila yung katedral. Hindi po pwede. Alam nyo, gaya na sabi ko, kung lahat ng utos, halimbawa itong dalawang partners ko rito, kung susundin ko lahat ng utos na ito, maraming kasalanan na magagawa si Coach Oli. Kaya dapat hindi po pwede. Minutos ba kami? Hindi po pwede kasi. Ito, bilang profesional, halimbawa ako, doktor, pinanumpaan ko yung profession ko. Halimbawa, engineer, pinanumpaan ko yung profession ko. Katulad din sa pulis. Pinanumpaan ko ang posisyon ko. Katulad sa AFP. Pinanumpaan ko ang posisyon ko. Pero ang tanong, saan dapat ang loyalty ng Armed Forces of the Philippines? Sa yung dalawa, saan dapat? Ulit? Saan dapat, kanino, or saan dapat ang loyalty ng Armed Forces of the Philippines? Ay, syempre sa taong bayan kasi explain ko. Sige, explain mo muna. Lang. Kasi una-una, kaya ka nandiyan sa ganyang posisyon is may pangako ka, may sinumpang kang pangako na tungkulin mo para sa bayan. Hindi para sa mga posisyon. Ikaw, Coach Oli. Sa konstitusyon. Isa pa yan. Dapat andoon eh. Yan gaya nga nasabi ni PRRD. Ang militar ay merong sinumpaan. At kayo ba ay papatupad ninyo ang konstitusyon? Pag nalalabag na ang konstitusyon, anong gagawin? Susunod ka sa boss? O susunod ka sa konstitusyon? Alright. So ito nga, at least now we know kung bakit ganito nangyayari sa ating bayan. Kasi sa narinig ko kanina, napanood ko din, na-interview kay Romeo, si General Browner, no? Ang sabi niya kanina, mga kababayan, tama yung sinabi niyo, sa konstitusyon, taong bayan, dapat ang loyalty ng Armed Forces of the Philippines. Kaya pala wala sa taong bayan yung loyalty. Kasi ang alam ni General Browner, ang loyalty pala ay dapat nasa posisyon. Makikita po nyo yan, dyan sa social media at nasa mga mainstream media rin po yan. Ang sabi niya doon, dapat tandaan natin na ang loyalty natin hindi sa tao, kundi sa posisyon. Huwag po tayong malilito. Kaya naman pala
Kaya naman pala nangyayari sa ating bansa kasi ang loyalty ninyo ay nasa posisyon, hindi nasa tao. Di ho ba dapat nanumpa kayo, tama yung sinabi ng dalawa, sa konstitusyon at sa mga tao. Pero higit sa lahat, nanumpa kayo sa bandila, sa harap ng bandila ng Pilipinas. Kalakip ng bandila ng Pilipinas, ang taong bayan at ang ating konstitusyon. Dapat doon po ang loyalty ninyo dahil yan po ang libro na dapat sinusunod ninyo. Kung may Biblia, kung may Biblia sa relihiyon, itong konstitusyon, ito ang Biblia ng Pilipinas na dapat po natin pinapahalagahan, ginagalang, at sinusunod. No wonder. Kaya pala, kasi ang loyalty ninyo nasa posisyon pala. Coach. O, tama naman. Kasi kung posisyon lang, edi wag na kayo mag-aral. Maghimod ano na lang kayo dyan. Kasi pagka ikaw sip-sip, tataas ka. Ganyan na labanan yan. So, wala na. Anong silbi ng pinag-aralan nyo? Sip-sip, pasip-sip. Ang ano pala dito, pasip-sipan na lang di ba? So, hindi maganda na ang ano nyo nasa posisyon. Kasi dapat, una, yan, tama, si Partner J, nasa taong bayan. At syempre, gaya na sabi ni PRRD rin, nasa konstitusyon. Hindi po natin pwedeng babaliwalain ng batas dahil andyan ang posisyon mo Kaya ka nga nandyan dyan. Kaya nga alam mo, di ba, na-discuss ko po ito sa aking vlog, tinawag ka ng isang general na duwag. Dahil isipin mo, inilaglag mo yung tao mo. Tinan nyo naging difference ng ninyong dalawa ni BP Sara. Si BP Sara nalagay sa alanganin dahil sinuportahan yung tao niya, hindi niya iniwan. Ito si Browner, iniiwan niya yung tao niya. Iniwan niya, kaya parang nilaglag niya, parang sinabi niya, hindi nyo kaya, hindi nyo mapoprotektahan si BP Sara, alisin ko muna kayo dyan. So anong klaseng leader to? Pinahiyaan niya yung pinahiyaan niya yung mga nasasakupan niya. Ayun nga, mas gugustuhin ko pa yung panayam ni Colonel Padilla. Sa totoo lang. Kasi yung sinabi nun ay ang loyalty namin nasa flag, nasa konstitusyon. Samantalang pagdating kay Browner, nasa posisyon. So ngayon, papalitan na natin yung, kasi yung mga kabataan, ganyan yung sinasabi, lalo na yung mga pag-graduate ng Army. Sabihin, anong gusto mong Gusto ko mag-isundalo para makapaglingkod ako sa taong bayan. Ngayon, papalitan na natin yun. Gusto ko mag-isundalo para makapaglingkod ako sa posisyon. Kasi yun na yung yun na yung kaya medyo tagilid talaga tong sinabi nitong si Browner. Mas gugustuhin ko yung sinabi ni Padilla. So, dito naman din, hindi rin natin masasabi kung anong nasa isip nito. Yun nga lang, hindi pumasok sa isip nito ni Browner na hindi lang siya yung mapapahiya, kundi yung buong mga militar, buong AFP ang mapapahiya dito. Dahil siya yung leader Siya yung pinaka commander. So dapat siya sa kanya mismo manggagaling yung magandang salita na makaka-impluwensya sa mga Pilipino na maganda rin yung kakalabasan nung sinabi niya. Kaso medyo tagilid, hindi pala medyo, talagang tagilid. Kasi biruin mo, dito natin mapagtatanto na kaya lang nila ginagampanan ng kanilang tungkulin kasi para sa posisyon. Yan. Yung nga nakakalungkot, no? Kasi kung yung posisyon na pinangangalagaan mo, halimbawa, presidente ng Pilipinas, yung posisyon na yan, na binibigay mo ang loyalty mo, gumagawa na ng hindi maganda sa bansang Pilipinas, loyal ka pa rin, baka ganun talaga nangyayari. Kasi kung mapapansin natin kung ano nangyayari sa Pilipinas, may senior nga kanina, na magdodroga, 3 sila, may 2 babae, parang wala na mga takot. Partners. Nagsisindi ng ganun, up and down daw tawag nila doon, tapos naka-video. Mahina pa yun. Oo. May mas malapit ngayon. Ano? Pare. Pare? Oo, gumaganon? nagko-cocaine.
Patay tayo dyan. Talo kayo sa lolo ko. Talo kayo sa lolo. Ano yung sa lolo mo? Ano yung lolo mo? Nasa palasyo. Patay tayo ng palasyo pala. Ibang lolo yun saan palasyo? Iba yung palasyo sa Maynila o palasyong ano? Palasyo ng buhangin. Palasyo ng buhangin. Medyo tagilid na talaga. At hindi nga natin alam ngayon kung talagang may magpoprotekta pa ba sa atin? May magpoprotekta pa sa konstitusyon ng Pilipinas? Magpoprotekta sa taong bayan? Kasi katulad lang sinabi nyo, mga partners, medyo saliwa po at parang hindi po maganda itong mga naririnig natin. Katulad nung sinabi ni VP Sara Duterte na hindi daw alam ng mga pulis na may banta sa kanyang seguridad. So mahina ang intel natin. Oo. At hindi lang yan isa pa dito, yung mga nangyari sa KOJC, yung nangyari, ang dami pa na nangyayari mga kababayan sa ating bansa na parang hindi po nasusunod yung rule of law. At eto, meron pong ibinahagi ang napakagaling na general na lumusob sa KOJC. Ito, matagal na daw umadong plano ng PNP Region 11 ang paglipat ng mahigit 60 pulis mula sa Davao Region. Pero ngayon lang na ipatupad sa gitna ng bangayan ni Pangulong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Pero ang sabi ng PNP, walang pamumulitika sa kanilang ginagawa. Si Paul Montebon, magbabalita. Sa panahon pa pala ni dating Police Regional Office 11 Director at ngayon CIDG Director, Police Brigadier General Nicolas Torre ang sanay paglilipat sa higit na 60 na mga pulis mula sa Davao Region para di maimpluwensyahan umano ang mga kinakaharap na kaso ng mga ito sa kanilang istasyon o unit. Pero bakit ngayon lang ito na ipatupad sa gitna pa ng tumataas na tensyon sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte? Tanging sagot lamang ng PNP, dumaan sa tamang proseso ang paglilipat sa mga ito. Agosto nang sinimulan ang investigasyon sa mga nangyayaring patayan sa Davao Region na hindi umano na ire-report ng maayos o nauuwi sa pagtatakip sa mga naitatalang krimen sa rehiyon. At para di raw maimpluwensyahan ang isinasagawang investigasyon laban sa mga pulis na ito, kaya kailangan silang ilipat sa ibang lugar. Wala naman daw itong kinalaman sa politika at sana huwag lagyan ng kulay kung bakit ngayon lang ito ipinatupad. Batay sa special orders ng Campo Crame na pinirmahan o epektibo nitong November 25, 2024, ang pag-relieve sa pwesto ng 65 pulis mula sa Davao ay ipinakalat ito sa Bicol Region at iba pang bahagi ng North Luzon kung saan pinakamataas na ranggo rito ay Police Major. Samantala, sinagot na rin ng PNP ang pahayag ni Vice President Sara na isang kahihiyan ang pambansang pulisya dahil hindi nito ginagawa ang trabaho habang matagal nang sinasabi ng Vice Presidente na may mga banta ito sa kanyang buhay. Nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong pulis na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Dapat dyan, kung ako po ay Presidente, Secretary ng DILG, Chief ng PNP, ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats so that we will know if these are true or not. Iginit pa ni VP Sara dahil sa kawalan ng alam ng mga pulis sa mga nangyayari sa bansa, kaya dumarami ang kriminal. So ibig sabihin, ang dami nilang walang alam na mga pangyayari. So kaya pala, nagkanya-kanya na ang mga kriminal dahil walang alam ang kapulisan. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig na ang pulis natin ganyan magsalita. Sagot ng PNP,
Naghihintay lang daw kasi sila ng kumpas ng Presidential Security Command mula sa Armed Forces of the Philippines bilang ito ang pangunahing ahensya na may hawak sa seguridad ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Ang kaso nila, wala raw abiso at hindi nakikipag-ugnayan ang PSC sa PNP para imbestigahan ang mga sinasabing banta laban kay VP Sara. Bagay na hindi makaaksyon ang PNP para tugunan o tingnan kung totoo o hindi ang mga bantang ito sa Vice Presidente. Sakali naman nila na hingi ng Presidential Security Command ang serbisyo ng pulis para imbestigahan ang mga umaaligid na banta kay VP Sara, saka lamang sila kikilos na naaayon sa kanilang mandato. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Ayan mga kapatid, mga partners, no, nagtuturuan na sila. Nagsisisihan na, dyan sila magaling. Pagka may nangyayari, tuturo sila ito, magtuturuan na ganyan. So, parang wala bang mga, mga sariling utak, no? Sariling pag-iisip. Walang sariling pag-iisip, walang inisyatibo na, eto, mali na to, huwag na tayong manisi, gawin na lang natin to. Ganun ang ginawa ni Pangulong Duterte noong administrasyon niya eh. Pero ngayon, ang napapansin natin, sa tuwing may nangyayari na hindi maganda, naghahanap po sila ng masisisi. At ito eto mga kababayan, ang sabi noong ng PNP, August pa daw, itatransfer dapat ang mga pulis. Noong August, ang dami-dami nyo nang i-transfer September, ang dami-dami nyo nang transfer. So, hindi pa pala todo yon. So, patingin kami nung order ninyo nung August na itatransfer yan. Ngayon lang na ipatupad, di ba? So, ngayon lang na ipatupad. So, ibig sabihin, mayroon na po kayong kasulatan or mayroon na kayong order na itatransfer yan since August. Pwede pong ipakita nyo sa taong bayan yung order na yon para maniwala kami na hindi pamumuliti ka po itong pagtanggal ng mga security ni VP Sara Duterte, pagtanggal or pag-transfer ng kapulisan from Davao, transfer sa iba't ibang lugar, at yung paglalagay ng VPSD under sa Office of the President. Hindi po ba pamumuliti ka yan? Tigil-tigilan niyo po kami dahil hindi po kami pinanganak kahapon. Kung may mauuto kayo, yun yan. Yung mga sunod-sunuran sa inyo siguro at yung mga na hindi nag-iisip. Kasi ito, malinaw na malinaw kung ano ang ginagawa nyo. Kung ano ang ginagawa. Kay General Browner na mismo nanggaling Oo. Na ang loyalty pala ninyo nasa posisyon. Ganon pala. Kaya pala. Kocholi. Walang alam ang kapulisan. Hindi ako nagsabi niyan, si VP Sara. Hindi man siguro lahat, no? Kaya lang kasi mga nauutusan dyan, parang wala kayong alam. Ang tanong dyan binulsan nyo ba yung intel nyo? Yung intel funds nyo? Kasi... Nagtatanong lang, Nagtatanong lang kasi sabi ni VP Sara, at yan naman public knowledge na meron kayong intelligence funds. So, saan napunta yung intelligence? Ay, yung funds? Kasi parang parehas na wala hindi nyo alam parehas kung anong nangyayari. Ito, tanong lang din ulit Siguro naman, hindi nyo ako gagaya kay Ka Eric, nagtanong, pinakontempt nyo. Tanong lang. Tatanong ko, uulitin ko lang sinabi ni PRRD. Until when kayo magsaserve sa adik? Tanong lang yan Kasi imposible hindi nyo alam. Tatanong nyo lang daw So may intelligence funds kayo, may intel funds kayo, hindi nyo alam. So, huwag nyo po kaming sagutin na hindi nyo alam. Sana, pwede nyo sagutin, hindi po siya addict, pwede. At least, alam nyo. Or, confirm addict siya. Di ba? Pero at least, may stand kayo. Di ba? Kasi nagtanong si PRRD And until now, wala kayong sagot. Inilihis nyo. Pwede bang pakisagot muna yung dating presidente? Kasi hindi naman ordinaryong tao yung nagtanong. Di ba? Wag po sana natin wag natin i-bypass or baliwalain yung tanong ng dating presidente. Kasi alam mo, naliligaw tayo. Ngayon, tapos tinanggal nyo yung mga pulis dyan sa Davao, i-assign nyo sa ibang lugar. Ang tanong ba, lulusob na naman ba kayo sa Davao? Kasi isipin mo, kawawa itong mga pulis na ito, ha? May mga pamilya yan. Yeah. O, may mga anak yan, iiwanan mo. May mga kabit pa iba dyan.
Hindi. Easy. Iiwanan mo pa, ilalagay mo sa ibang lugar, di magkakaloko-loko. Hindi, joke lang yung kabit, ha. Alam ko mga matitino itong mga pulis, eh. Pero kasi, alam mo, ba't ko nasabing lulusob na naman kayo sa Davao? Kasi ganyan-ganyan, nung nagdeklara po ng drug war si Mayor Baste, na-relieve yung kanyang mga pulis. Di ba? May mga nasuspindi pa nga. Yung nagtatrabahong pulis, yun ang pinarusahan natin. Yun ang, parang pinapalambot nyo ang security ng Duterte. Pinapalambot ang security ng Duterte, pinapalambot ang Davao. Tapos noon, naalis yung mga pulis dyan sa Davao because of the drug war. Di umano ni Mayor Baste, sumugod naman dyan 3,000 to 5,000 na pulis. Magkasunod po yan. Ngayon, ganyan na naman ba? Yan na naman ba ang script nyo? Aalisin yung mga pulis dyan, tapos may papasok? Wag naman ganyan. Kasi, alam mo, nakakasawa na eh. Saglit lang mga partners, kasi kailangan natin labas to. Dahil, masakit na ang nangyayari sa ating bansa. Dahil sa problema lang natin sa dalawang tao. Diba? Kung si BBM sumunod lamang doon sa continuity. Isipin ninyo isipin lang natin for discussion purposes, si BBM sumunod doon sa ipinangako niyang continuity. May problema kaya tayo ngayon? Tapos, itong si Martin, lalaban ng pata sa eleksyon nang hindi nakafocus at binabanata ng Duterte. May problema kaya tayo ngayon? Wala. Di ba? Ang sayap-saya ng buhay. Wala. Nakakapagtrabaho ng maayos. Dahil doon sa dalawang tao, bakit kailangan mag-suffer ang buong Pilipinas? Nagtatanong lang naman. Diba? Sana tuloy nyo na lang. Continuity, okay kami dyan. Suportahan pa namin kayo. Ituloy nyo yung mga pinangako ninyo, yung mga plataforma, yung programa ni PRRD. Ayos ang bansang Pilipinas. Aahon pa tayo. Ayun, Jay. Ito yung malinaw na pamumulitika talaga yung ginagawa nila. Kasi kung matatandaan nyo, wala pa hong kalahating taon na ilipat dyan si Torre sa Davao, di ba? So paano niya sinabi na matagal na daw pinaplano? Parang ilang buwan pa lang, wala pang 2 buwan na simula nung na inilipat. Parang September na ilipat si Torre ata. As far as I know, September. Pero August pa daw, plano na talaga. Ngayon, so, sabihin, wala pa si Torre nandun. Ang pinapalabas kasi ni Torre, parang ilang taon na eh. Parang ilang buwan na daw. Tsaka ito, anong purpose? Anong mabigat na purpose na yung tiga Davao ng mga kapulisan, ililipat nyo ng Bicol, Cordillera, Nueva Ecija. Baka nagkataon lang. Yung isa pa, yung pinakamalayo, yung Abra ata yun. Basta may mga malalayong lugar. Anong purpose nun? Baka nagkataon lang. Posibleng naman magkataon, no? Posible ako, diretsuhan tayo dito. Posibleng magkataon na ililipat nyo yung mga yan dahil lang sa kagustuhan nyo. No? Dahil lang sa kagustuhan nyo. Parang parang napaka-obvious naman wag nyo kaming gawing tanga. Kasi parang ginagawa nyo sa amin, palagi nyo kaming pinagmumukhang walang alam. Palagi nyo kaming pinagmumukhang walang alam na parang kinakausap nyo palagi, nagsasalita kayo sa akin, parang kinakausap nyo lagi mga bata. Isipin nyo na lang maigi, hindi ba kayo naawa? Kahit na lang sana sa mga pamilya ng mga kapulisan na lang na yun eh. Gaano kahirap sa mga anak, sa asawa ng mga kapulisan na yan, na ililipat nyo yung mga asawa nila sa iba't ibang sa napakalalayong lugar. Na yun, samantalang. Tsaka ito pa isang purpose dyan kung bakit nila ginawa yan. Gusto nilang magalit yung mga pulis ng Davao sa mga Duterte. Dahil alam naman, hindi naman natin maitatanggi na kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi sila ililipat. Yun naman talaga yung totoo dyan. Yun ang gustong mangyari ng gobyerno. Kaya nila ginigipit. Katulad lang nung ginagawa sa
Office of the Vice President yung mga empleyado. Kaya nila ginigipit yung mga tao doon kasi gusto nilang magalit kay BP Sara. Ganon din yung ginagawa nila ngayon sa mga kapulisan sa Davao. Hindi naman mga bobo mga tao. Hindi naman bobo mga pulis. Alam naman nila kung ano talagang reason kung bakit sila linipat at kung bakit ginigipit ang Office of the Vice President. Coach Oli, may dudugtong. Hindi, ako, tanong lang bago ipasa sa'yo. Kasi may nagkomentaryo dito, marami na raw, confirm ba ito? Marami na raw tao dyan marami na raw pulis dyan sa EDSA Shrine. EDSA Shrine. Ba't nagkakabulol-bulol tayo ngayon? So, i-confirm natin. Confirm natin maya-maya. At check natin yung balita niya, Coach Oli. Pag mayroon, i-flash natin. Pagka wala, i-minus natin. Ito, doon ka pa? Hindi. Okay na. Hindi, ito, meron na. Ano sabi? Merong balita. So, siyempre, bago yun, mag-break po muna tayo at wag po kayong alis. At magbabalik po ang programang Banateros. Binanatan na din. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. The Philippines can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID, hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Sa nagpapatuloy na kampanya ng One Tree, One Nation ng Sunshine Philippines Movement, tutungo na tayo sa puso ng Sierra Madre. Isang malawakang tree planting activity ang gaganapin sa ilalim ng inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Samahan ang mga tunay na nagmamahal sa bayan at sa kalikasan. Magkaisa tayo para sa Save Sierra Madre Tree Planting Drive ngayong November 30, 2024. One tree, one nation. Save Sierra Madre. Alalahanin ninyo, ako at ang buong bansang karya is for nation building. Gusto natin ang ating bayan ay isang marangal na bayan na may pagmamalaki natin dahil sa development na ginagawa ng ating pamahalaan kung saan-saan makikita natin. Kung tingnan mo sa mapa, ang Pilipinas ang liit-liit. Di ba? Tapos ito, wala pang development na ganito. Kung ako gagawa ng highway from the north
they're the most part of Luzon to Jolo. Kukunin ko yan, tapos connection pa ganon, connection pa ganon, connection pa ganon. Lahat ng islands, pwede mong sasakyan lang, madaanan mo, may highway. Oh, mahirap yun? Hindi. Bakit mahirap? Isipin mo lang at gawing plano, hindi mahirap. What the mind can conceive can be achieved. Di ba? Oh, yun ang dream ko para sa ating bansa. Pusong makabayan yan. Puso para sa development ng ating bansa. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yun. At nagbabalik ang Banateros. Kumusta? Ano na sa pagbabalik? Siyempre, Sasabihin ko na ba? Tuloy-tuloy pa rin. Sasabihin ko na? Ano, yung sikreto natin? Sabihin mo na, bitawan mo na. Wag na, yan na. Sige, mamaya na. Ayun, pinagbibitawan. Hindi, pero may tanong ako bago ang lahat. Sige, ano yung tanong na Kasi yan? kanina Huwag na nakaligtaan natin yung kay Pahardo eh. Nag-focus tayo doon kay Diwata eh. Pero ito bago ka magsalita. Sige. Believe ako, congratulate natin si Pardo. General na siya. Ay, congratulations! May palakpakan naman tayo dyan na may kasamang Totoo ba yan? PPG na, nakalagay doon sa ano kanina eh, sa third layer eh. Di nga totoo? Police Brigadier General, dati colonel General di na? ba? Ay, kaya naman pala. Kung General gusto mo maging ma-promote, sip-sip lang din pag may time. Grabe, no? Di ba nung panahon, kailangan ng mga kabataan na mag-aral kung gusto nila maging pulis. At kapag maging pulis ka, dapat kung gusto mong makaputungtong sa gusto mong ranggo, gampanan mo ng maayos at pagtrabahuan mo yun. Ngayon, iba na. Kung gusto mong tumaas ang ranggo mo, sumipsip ka. Diba? Ganon. Easy. Alam mo, may nagbanggit nga na general. Tinatanong, ano bang credentials nito si Browner? Kasi ano daw to? Hindi ro ito, according doon sa general ng mga generals. Yun, narinig ko rin yan. Tuloy mo. Di ba? Ito daw tumatakbo, hindi ito na nagpapa-assign doon sa mga delikadong areas at mga delikadong assignments. Tapos biglang naging AFP chief. Ay, wala ko alam dyan, so hindi ko siya pinagbibintangan. Pero, ano na ba talaga ang credentials ngayon na para ikaw ay ma-promote o... Pagkalugar. Si Marbel, taga-Leyte daw eh. Hindi, wala masama kung kalugar. Kasi si Bato, kalugar ni ano. Pero may binatbat. May nagawa. Oo, hindi nga niya iniiwan si BP Sara, di ba? Hindi, simple lang. Napakasimple lang ngayon. Kung gusto mong, katulad niyan, pag yung credential na sinasabi, batayan kung paano parang tumaas yung ano mo or makatungtong ka dun sa gusto mo. Wag mong panigan ng mga Duterte. Pumanig ka lang sa administrasyon. Sureball yan, anytime. Kapalan mo lang mukha mo, kainin mo yung pride mo. Sureball yun. Tablahin mo yung mga kapwa mo Pilipino. Sureball yun. Sureball yun. Basta ang loyalty mo, nasa posisyon, sureball yun. Patayin nga, mabalik nga tayo kay General Fajardo. Ang lupit, kasi, para kailan lang, Colonel ka pa lang. So, after a few months, Bilis ng panahon, Bilis ng panahon. Sana all. Ewan ko, may nagsabi lang dito, Ang sabi? after the siege daw, naging ano na. Hindi ko alam kung totoo. After the siege, naging general na. General na, nakita ko sa third layer kanina eh. Sa third ito si Master, mabilis ito magbasa. Ang bilis yan. Pati Siyempre. nang dahil sa kanya. Katulad para nung kanina, Kasi may kanina hindi tayo na pag-usapan yung about dun sa hindi daw nalaman ng PNP o wala na may banta na pala sa buhay ni Vice President Sara Duterte. At ito ay isinisisi nila sa PSC, na wala daw ibinigay sa kanila na may banta na pala. Walang information. O walang information na ibinigay ang PSC
sa kanila. Kaya wala daw silang alam. Anong masasabi niyo doon, Master Judea? Yun nga, yun ang sinabi ko kanina, na nagsisisiyan na sila. Na pagka may pagkakamali o pagka may nagkakaroon ng problema, naghahanap sila ng butas kung saan sila makakalusot. Siyempre, lulusot dito, tapos pag nakita ka, ituturo ka. O, ikaw may kasalanan yan, dapat ikaw ang managot niyan. Ganon sila. Wala silang sariling, ano ngayon eh, ano ba tawag doon, nakalimutan ko na. Sariling desisyon, sariling diskarte. Basta pagka pagka hindi pabor sa kanila, hayaan mo na yan. Pagka ikakasira nila, ipapasa nila sa iba. Yan, parang gano'n ang nakikita ko. May intel funds. Yun nga binanggit natin kanina, may intel funds kayo, tapos di nyo alam. Pero kaya dyan ako walang believe sa kanila at may believe ako kay PRRD. Kasi sila, gaya na binanggit ni Master Judea, pagka nagkabulilyaso, isisi mo doon. Doon, sisi. Kasalanan nyo lahat. Binaha tayo. Kasalanan ng Pag-asa. Si PRRD, Sige, Coach. PRRD iba. Kasalanan nyo. Sa akin yung lahat ilagay. Yeah. Ako presidente. Inaako Yan ang niya. leader. Ako presidente, ako yung mananagot niyan. Oo. Yun dapat kaso ngayon nangyayari, puro sisiyan. Tsaka dito, medyo alanganin sila. Sino ba nag-uutos sa PSC? Si Presidente. Bakit yung sinisisi si Presidente Bongbong Marcos? So sa madaling salita, kagaya ng sinasabi na iba, na wala daw pakialam, wala daw pagpapahalaga si BP Sara sa Presidente, ang lumalabas pala talaga dito, yung mismong Presidente ang walang pagpapahalaga sa Vice Presidente niya. Yan ang totoo dyan. Kasi nga, isipin nyo, ang Office of the President ang nag-uutos sa PSC. So bakit hindi inutusan ng Presidente na magbigay ka ng doon sa PNP na may bantana sa buhay? Siyempre, kung halimbawa man lang may concern, kung sakali man na bali-balita natin, mukhang sila din pala yung banta doon sa buhay ni BP Sara, di ba? Ito yan, talagang may mga plano sila eh. Kasi planong magbida-bida, parang gusto nilang i-take lahat ng tawag dito, credits, no? Kasi kung matatandaan natin, ang tawag po dyan sa mga nagbabantay sa presidente ay PSG, Presidential Security Guard. Ngayon, binago po nila yan, ginawa nilang PSC, Presidential Security Commission. So, pati nga mga logo pati yung sa di ba? Sa logo ng PAGCOR, logo na kung ano-ano, dyan sila magagaling Kasi credit grabbing para sa atin to, legacy natin to. Kaya lang ang legacy nila puro logo pa lang nakikita natin Mga logo pa lang ang legacy nila. So now, ang problema natin dito kasi yun nga, wala silang tinatawag na ownership. Yung parang pag nasa sitwasyon ka na, dapat akuin mo na yun Kasi halimbawa, nagtatrabaho, may nagtatrabaho dito, nag-resign, ikaw ang pinalit, sisisihin mo ba? Yung iniwang trabaho nung nag-resign, kaya ka nga kinuha para trabahuhin mo yan Tapos sisisihin mo yung nandun. Hindi mo pwede yun. Kaya nga, sa atin ngayon yung mga nakaupo sa atin, majority, hindi naman lahat, kasi may natitira pa dyan matino. Majority, kung mag-isip para mga kindergarten, para mga elementary. Coach. Kasi hindi nila alam kung ano talaga ang dapat gawin, kung ano yung tama at patama-tama. Sige, Coach Oli, baka may idadagdag ka dun sa natin. Wala na. Tsaka dun pa lang paano aakuin ng Presidente? Natatandaan yung nag-usap sila, paikot dun sa lamesa about sa flood control, about sa bagyo. Hindi alam Nagtanong siya sa DILG. Anong gagawin natin? Ikaw, Presidente, dapat alam mo yun. Ba't mo tatanungin yung DILG? Anong alam nun? Correct. Diba? Dahil ito pa, meron pang bago ngayon na kumakalat. Kasi may mga active na sundalo. May kaibigan ako, 3 active na sundalo. Na siya ay sumusuporta sa mga Duterte. Pero hindi ko sasabihin, siyempre, kung sinong pangalan. Meron dyan, napakaraming active na sundalo. Ang medyo naghihintay na lang siguro ng ng taong bayan. Kung anong gusto ng taong bayan, di sasama sila sa taong bayan. Kasi itong nangyayari sa atin, katulad ng sasabihin ni Browner na dapat ang loyalty natin ay nasa posisyon, mali po yun. Ang loyalty po ng mga sundalo ng men in uniform ay dapat nasa bandila ng Pilipinas. Ito, mga active na sundalo na isipahayag ang kanilang political, pero gustong pag-resignin ni Browner yung mga sundalo daw na nagpapahayag ng kanilang political views. Samantalang siya mismo ang nagpahayag
na sumusuporta siya sa isang posisyon. Anong posisyon ng inaano mo? Samantalang ito, nagpapahayag lang ng opinion about politics. Siya, hayagan na sumusuporta sa posisyon. Kaninong posisyon ba? Kay Martin Romualdez o kay Pangulong Bongbong Marcos? Yun ang tanong natin. Oo, dapat magano siya doon, ha? Magbigay siya ng salita doon kung saan posisyon. Diba? Kasi bali-balita namin, 3 leader dyan. So bawal ka kumiling sa isa lang. Yan, Ano ba nangyayari dyan kay Brownie? Ay, kay Brownie. Brownie. Ginawa mo naman aso. Nabigyan ata ng boto eh. Oo, nabigyan ng buto. Brownie. Ano ba naiisip nitong tao na to? Parang diktador eh. Pero ito medyo bumabahag ng mga buntot nila. Kanina, nabalitaan natin, yung Kongreso nilift yung contempt order ni dating Mayor Tumang at yung contempt order ni Acosta. Nagbarang damage control. Ngayon, ano tawag doon? Damage control. Tapos, kanina, ang sabi ng DOJ, mga kababayan, nananawagan sila sa mga Pilipino na maging kalmado. Samantalang kayo, nung nananawagan ang mga Pilipino sa pinagagawa ninyo na ayaw ng mga ordinaryong Pilipino, hindi naman kayo nakikinig. Tapos ngayon, na nagagalit na ang Pilipino, gusto nang lumabas diyan sa EDSA, nagda-damage control kayo. Naalarma. Nakikiusap kayo. Naalarma. Tapos, kanina pa, may mga text blast na kumakalat na di umano, sinasabihan ni President Bongbong Marcos ang mga kongresista na huwag nang ituloy ang pag-i-impeach kay BP Sara. Ituloy nyo! Ngayon pa nyo hindi itutuloy, nandyan na kayo Binasag nyo na, dinurog nyo na ng dinurog si BP Sara Duterte, tapos ngayon nyo pa sasabihin. Huwag nyo kaming ginagawang tanga Hindi naman kami pinanganak kahapon. Ito sasabihin mo, Bongbong Marcos, huwag kang magpalaganap ng text blast. Propaganda yan. Ang sabihin mo, Oy, Martin Romualdez, sabihan mo, yung mga pulipores mo na itigil yan ang pag-i-impeach kay BP Sara sa harap ng media. Hindi yung text blast. Pwede mo itanggi yan Diba? Harapin mo, huwag kang magtatago sa saya ng asawa mo. Eto, kaya ayaw ko magsalita Oo, nagagalit na naman ako Mapapabanat na naman ako Pero bigyan ko kayo ng konting history lang. Ayun. Malapit lang Kasi isipin ninyo, dati sinasabi nila, hindi papapasukin ng ICC. At yan, binabanggit ko sa vlog ko before, na huwag kayong maniniwala dyan, salita lang yan. Kinonfirm pa yan ni Boying. Hindi papapasukin ng ICC. Sabi ko, hindi kayo maniniwala dyan. Ngayon, iba na tono. Papakinggan na yung ICC, ganyan-ganyan. Kaya yung text blast na kumakalat na yan, huwag tayong papakasiguro dyan. Kasi baka mamaya, alam mo, pansinin mo, iba yung dakdak nila, iba yung ginagawa. Pag yan ang tao may sakit na hindi partner ang bunganga sa gawa, mag-iingat kayo diyan kasi baka mamaya padama yan, sabihin hindi pa i-impeach. Diba? Pero sa dulo, ay wala akong magagawa Hugas kamay. Baka kasi ako sa tingin ko posibleng hugas kamay yan Eto yun. Ako nag-text blast ako. Sasabihin ganyan. Ginawa pa rin nila Wala akong kasalanan diyan. So huwag kang nagkagulo sa inyo yan. Tsaka paulit-ulit naman na nang ginagawa nila yan, yung ganyang estilo nila. Sasabihin ngayon, kinabukasan tatanggi. Ito yan, mga partners, Sa tingin ko, nauubusan na sila ng diskarte ngayon. Nauubusan na sila ng taktika kung paano nila dudurugin ang mga Duterte at si BP Sara Duterte. So now, parang lang yan Parang sa mga rebelde, ano tawag doon? Yung makikipag-usap ka sa mga rebelde? Parang ano tawag doon? Ceasefire muna. Anong ginagawa ni Marcos? Pistok. Quadcom. Pistok. NPA kasi marami NPA sa Quadcom wala. Marami. Nandun si Sprite, Coke, Royal. Sorry. Di ba? Ayun, pistok. Ito ang ginagawa nila. Parang pistok ito sa mamamayang Pilipino na nagagalit sa ginagawa nila na hindi may paliwanag kung saan napupunta yung pera ng bayan na bilyon ang pinag-uusapan ho natin dito. Hindi po ito trillion na nga. Hindi po ito biro, mga kababayan. Kaya ikaw na Pilipino, kung hindi ka nagagalit, kung hindi ka apektado na ikaw nagtatrabaho buwan-buwan, kinsenas katapusan, kinakaldasan ng sweldo mo, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, GSIS, tapos mawawala lang ng ganon-ganon, masaya ka?
napakabandid mo naman, napakamartir mo naman na wala kang pakialam sa pera na pinaghihirapan mo, ginagasta lang ng kung sino-sino, kung saan-saan. Puro kayo ba't lagi kayong pang-high blood yung mga balita nyo? Eto, ibalita naman natin, ikaka-good news to ng buong Pilipinas. Etong isang super highway na magdudugtong sa buong Pilipinas, pwede nga ba? Para sa isang visionary leader. Hindi ko makita, naduduling ako. Nasa loob ng ilang dekada. Ikaw na, Aster. Posible ito. At sa katunayan, mayroon nang inilatag na plano. Si Hannah Jane Sancho nagbabalita. Sa paglipas ng panahon, ang Pilipinas ay nahuhuli pagdating sa road construction at infrastruktura kumpara sa ibang bansa. Sa katunayan, ngayong taon, iniranggo ng Air National Institute for Management Development o IMD ang infrastruktura ng Pilipinas sa ika-61 mula sa ika-67 na mga bansa, habang ika-70 naman ng Pilipinas pagdating sa infrastruktura ayon sa Global Competitiveness Index ng World Economic Forum. Sa ganitong kalagayan, paano maaabot ng bansa ang antas ng bansang may maunlad at modernong sistema? Isa sa mga nakikitang sagot dito ay ang plano ni KOJC leader Pastor Apollo Siquibuloy na tumatakbo bilang senador. Kanyang isinusulong ang pagtatayo ng isang national superhighway system na magdudugtong sa buong Pilipinas na hindi lamang magpapabilis ng transportasyon, ngunit magbibigay daan din sa mas mabilis na progreso ng Pilipinas. Sabi nga ni Pastor, if you want to become a first world country, dapat first world din ang infrastructure mo. Tama. Yes, kasi nga, parang isa sa pinaka-importante sa first world infrastructure is yung national transportation network mo or modern transportation network mo. Ayon kay Attorney Kay Lorente, tagapagsalita ng Butihing Pastor, ang mungkahing Modern National Transportation Network ni Pastor Apollo Kibuloy ay layong pabilisin ang biyahe sa iba't ibang bahagi ng bansa, mula Luzon hanggang Mindanao. Kabilang na ang mga rehiyon tulad ng Bicol, Visayas, Palawan at Mimaropa. Sa ganitong paraan magiging mas mabilis, maginhawa at abot kamay ang kaunlaran para sa lahat ng Pilipino. So ito kasing modern transportation network, sinasabi ni Pastor, ito yung kumbaga veins sa isang, kung sa katawan pa, siya yung nagdi-distribute ng mga nutrients, ng mga oxygen sa lahat ng parts of your body. It will distribute. And then, pag ito naman ang maglilinis, ito lang, dadaan yan sa veins lahat. So, dito, once na up to the remotest barangay, meron pong transportation system, abot po yan silang lahat. So, mas mapapalago yung local economies. Kabilang din sa plano ng senatorial aspirant ang pagpapatayo ng two-way bullet train system, multi-lane highways at mga terminal na mag-uugnay sa iba't ibang mode ng transportation tulad ng tren, ferries at mga bus. Hindi lamang ito magpapabilis ng biyahe, kundi makatutulong din itong maabot ang mga diblib na lugar na magpapalago sa turismo at agrikultura ng bansa. Gusto ni Pastor, magiging self-reliant na ang government natin. So ito, maraming maraming impact ito. Number one nga, tama ka, yung economic impact. Kasi nga, dadaan yan, lalo na sa tourist destinations, talagang, pinag-isipan talaga ni Pastor. Although meron na tayong existing na national highway, ang gusto ni Pastor, i-connect na lang yon. O yan, nakikita niyo yan, yung existing yung white. I-connect yan yung yellow, kasi nga, di ba, archipelago to, different islands. So, dapat nakakonect para mas mapabilis ang transportation ng lahat ng mga agricultural products. And ang gusto pa ni Pastor, since direct na from the agriculture, from the farmers, diretso na siya, wala nang middleman. Kaya mas makokontrol na yung pricing system. Sa pagkatayo ng mga modernong sistema ng transportasyon at kalsada, ayon kay Attorney Kay Lorente, magkakaroon ito ng positibong epekto sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa construction pa lang ng infrastructure na ito, ng modernized transportation system na ito, it can even create about 10 million jobs. Yun ang napoproject nito kasi ganito kalaki. From the creation, from the architectural, from the building, engineering, lahat yan. And also,
yung mga tourist destinations, magiging modernized na yan, di ba? Tapos, even yung mga accommodations, mai-improve na yan. Kasi madali na lang, mapupuntahan na. So, yun ang magiging impact din economically. And at the same time also, aside sa economic impact niya, is meron din siyang environmental considerations. Sa laki ng proyektong ito, posible nga ba itong maisakatuparan sa Pilipinas? Is it doable? Parang, ayan na, marami talagang magdududa, kaya ba yan? Ang laki ano siya, modern talaga siya, two-way bullet train network, tapos may 4 highways pa, super highways pa, alongside ng itong nasa gitna na two-way bullet train. Sabi ni Pastor, yes, it's doable. May nakausap na po si Pastor. Sabi niya, ready na si Pastor. He's not just only planning. He's not just visualizing it, but he is already talking to someone who was able to do it before na in their country. And again, they are very willing to help Pastor in achieving, not only Pastor, the Philippines in achieving this dream. Is it an impossible dream? Not to Pastor. Again, yun yung kaibahan ni Pastor. I will always be emphasizing this. Yun ang kaibahan ni Pastor from all other senatorial candidates. Kasi he has faith. Malaking bagay ang magkaroon ng faith. Kaya naman, binigyan din ni Attorney Laurente na ang ganitong kalaking proyekto para sa Pilipinas ay kayang-kaya kung si Pastor Apollo ay bibigyan lamang ng pagkakataon ng mga Pilipino. So yes, achievable siya, doable siya. So yun nga ang kaiba ni Pastor, kasi kumbaga may resibo, sabi nga nila, 'di ba? Meron na siyang nagawa. And he's not just helping kingdom citizens. He's also reaching out even to non-members. Kasi yun nga, yung love niya is accommodating all. It's not exclusive. It's all-inclusive siya. So, doable, very doable talaga. Amazing nga kasi may nakausap na. And then, kumbaga, Pastor, anytime, ganon. So, kaya ang challenge ni Pastor for all other candidates, not just aspiring government officials, but even to the current administration. Anyone, whatever position you have, ito has already shown you the model for the modern transportation network. He's challenging you. He's giving you the idea, yes, this is possible. Yes, you can also do it. But if you can't, of course, and if he is given a chance also to have a seat in the government, he will really do it. And pag si Pastor ang nagsabi, talagang gagawin at gagawin niya. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News. Iyo. Ayan na, no? Ako, sa tingin ko... Nakamute ka? Ayan na nga, no? Huwag mo kasi i-mute, ikaw naman. Sa ako sa tingin ko, no, ito ay doable. Pero hindi lang ito, hindi natin matutupad ito, o hindi magagawa kung si Pastor Apollo Kibuloy lang ang magtatrabaho. Kasi sigurado, may mga kokontra at kokontra dyan. Katulad ng paulit-ulit natin sinasabi, dapat iisa ang galaw ng mga nasa gobyerno para lahat ng proyekto matatapos at hindi nagkakagulo. Ito ang kagandahan kay Pastor Apollo C. Kibuloy, no? Ang kagandahan sa mga tao na nakakapaglibot sa iba't ibang panig ng mundo. Nagkakaroon ng kamalayan kung ano-anong kultura, magagandang lugar sa iba't ibang panig ng mundo. Bukod sa talino, nagamit ni Pastor Apollo Kibuloy yung paglilibot niya sa iba't ibang panig ng mundo. Pero ako may alam na ko dyan na ibang politiko na naglibot-libot din sa mundo, nag-aral pa nga sa ibang bansa, pero siguro hindi sila naglibot-libot doon sa magagandang lugar kundi sa beer house, kaya ang alam lang magparty-party dito sa Pilipinas. Pero si Pastor Apollo C. Kibuloy, lahat ng mga pwedeng i-adapt ng Pilipinas na nakita niya sa ibang bansa, ayun, ginawa niya doon sa Davao. Yung Disneyland. Tingnan niyo yung Kingdom of Jesus Christ, yung kingdom. Parang Disneyland ang itsura. Kaya yan, yung abilidad mo, yung talino mo, at yung pagpunta mo sa iba't ibang bansa, yung kamalayan na ipinakita or nakita mo sa ibang bansa, pag sama-samahin, successful ang mangyayari dyan. Kaya naniniwala ako na pag si Pastor Apollo C. Kibuloy ay nanalo bilang isang senador,
hindi natin pagsisisihan ito, mga partners. Ako, itataya ko. Itong yung Coach Oli. O ito, itataya ko yung hinliliit ko, papuputol ko to. Pag hindi natupad ni Pastor Kibuloy, ang kanyang mga pinapangako. Oo, promise yan, Coach Oli. Alam mo, yan, huling-huli na tayo dito eh. Kaya isa sa problema natin, bukod dyan sa korupsyon at saka yung mga adik na yan, huling-huli tayo sa infrastructure. Kaya, alam nyo, kaya naghihirap ang ating bansa eh. Alam mo kung merong trend, naku, napakalaking maitutulong yan sa bansang Pilipinas. Lalo na island tayo, hiwa-hiwalay. Pero kung makukonekta yan ng tren, mas madali. Mas madaling makakaikot ang taong bayan. Again, sa Asia tayo na lang atang walang ganyan. So, delayed na, and kailangan natin dito si Pastor Kibuloy. Ngayon, ang tanong nga di ba? Doable ba ito? Ako sa tingin ko, malaki ang tsansa na magagawa ito ni Pastor Kibuloy. Una, andyan na nga yung resibo. Alam naman natin. Actually, si Pastor Kibuloy, pagka may sinabi yan, nangyayari, nagagawa, natatrabaho. Diba? Pero hindi lang yon. Bilis kilos pa to si Pastor Kibuloy. Naalala ko nung binabo yung katedral before. In 1 day, 2 days, iba na agad ang itsura. Ganun. Pagka meron silang sinabi na mangyayari, hindi mo lang aasahang mangyayari. Mabilis itong mangyayari. Kaya nga naman, sigurado ako na ito po ay very, very possible. At kung ito ay magagawa talaga ni Pastor Kibuloy, napakalaking tulong nito sa bansang Pilipinas. At itutulak ko na siya maging Vice President ni BP Sara sa 2028. Pag ito nagawa, kaya bigyan po natin ng chance si Pastor Kibuloy. Total, binigyan natin ng chance yung mga magnanakaw. Pwede natin bigyan ng chance yung talaga namang alam nating may kakayanan. Na dati nang tumutulong, kahit na hindi ka member ng KOJC, kahit walang posisyon, tumutulong na, how much more kung ngayon. Again, doable. Kasi meron na siyang nakausap na tao. And alam mo, pinagpaplanuhan kung ang detalye ay specific. Talagang nakalatag. Ibig sabihin, pinag-isipan. Hindi yung, ano ba plataforma mo? Unity. Ano yun? Kaya alam mo yung Unity na yan, alam ko magigibayan kasi una pa lang, napaka-general. Nung plataforma, wala talagang mangyayari. Tingnan nyo ano nangyari sa Unity. Di ba? Nabudol. Anong nangyari sa continuity? Wala. Kasi puro generic ang plano. Generic, tsaka wala namang wala pang napatunayan. Wala. Hindi nagawa. Kaya yun yung resibo. No? So, ito ay panis. Kumbagat, sisiw ito kay Pastor Kibuloy dahil nga may sistema na nagagawa niya na. May exhibit na. Oo. Kung ang Davao ay exhibit o showroom ng Duterte, ang KOJC po ay exhibit ni Pastor Kibuloy. Yan hindi lang members na tulungan yan. Pero ako, meron ako request kay Pastor Kibuloy kung sakali siya ay magiging senador. Nag-request na, Oo. Palagay ko magiging senador pero sa tingin ko lang, hindi ko alam. I-consult na lang niya sa abogado kasi hindi ko alam kung tama itong request ko. Baka mali Pwede po bang tanggalin na ang Kongreso, ang Kamara? Kasi, alam mo na, nauubos lang pera natin dyan. Dahil, hindi, siyempre may pasahod. Di ko sinasabing may pasahod yan gagawa lang naman ng batas. 300 to 200K per month. Andiyan naman ang senador Kaya na nila yan. Kung may existing na tayo na batas Gagawa lang ng batas. Palagay ko lang batas. Siyempre, again, hindi naman ako abogado. Hindi ko alam kung pwede to, At hopefully in the future, Pastor. Jay. Pero ako, wala na akong pagdadalawang isip na kung hindi ba magagawa o kayang gawin ni Pastor. Kasi na may kita mo naman Sa Kingdom pa lang, yung generator doon na kayang pailawin ng buong Davao. Yun, Doon pa lang ang hirap na nun Nagawa ba ng iba yun? Hindi pa nila nagagawa yun. Kaya yan, may kakayanan at talagang naniniwala ako kay Pastor na magagawa niya yan. Magagawa niya yan. Dahil una-una, baka isipin ng iba niya, paano magagawa yan, Jay? Kakayanin ba ng pondo yan? Kakayanin ng pondo ang pinag-uusapan nga na pondo nung nakaraan, di ba? Nasa trillion na.
ang laki ng pondo sa totoo lang ng Pilipinas, kaso wala lang sa ayos yung paggasta nito. So kung meron tayong maayos na ng pondo ng Pilipinas, talaga ng nakikita natin kay Pastor Apollo Sikibuloy, mas talagang maitutuloy itong mga ganitong proyekto na to. At sa ibang bansa, nagawa na to eh. Sa totoo nga lang, tama yung sinabi mo kanina na dito lang sa Pilipinas wala to eh. Sa pagkakatanda ko, yung sinakyan ni Banat Bay at ni Boss Dada sa Japan ba yun? Na pagkahaba-habang trend. Bakit doon nagagawa dito hindi? So, at dihamak na mas mayaman tayo. Sa totoo lang, mas mayaman ng Pilipinas kaysa doon sa bansa na yun. Pero wala eh. Napapatsyempo kasi tayo sa mga kurap at magnanakaw na namumuno sa bansa natin. At ito pa, marami pa dito kay Pastor, yung Truth Commission versus Corruption, diba? Na isusulong ni Pastor o plan pag-ibig sa kapwa. Yan pa yung isa sa mga at laban sa kahirapan. Ito, isa rin to sa gustong-gusto ko itong laban sa kahirapan, Pastor Quebuloy, na ganda na sa mga Konkretong solusyon. Oo. Di ba magaling si Gadon dito? Ayaw nga pala, no? Ngayon, Trabaho pala ni Gadon yan. Hindi kaya magreklamo yun? baka magreklamo. Baka magpataw ng yun. Tawag dito. Disbarment na naman. Hindi naman ang magaling. Sino yun? Si Gadon? Sino ba yun? You don't know him? Gadon, who? Oh, Bob! Hindi pa. Sige. Ito, dugtungan ko lang, no? Dugtungan ko lang. Sabi kanina, no? Ito kasi sa Pilipinas, hindi lang po infrastructure ang pinagtutuunan ng pansin ng ng gobyerno. Nandyan yung sa health, nandyan yung sa pagkain, lahat-lahat. Kaya napaka-importante din ng pakikipagtulungan natin o pakikipagkaibigan sa iba't ibang bansa. Dahil kung yung budget lang natin ang aasahan, mauubos po yan sa infrastructure lang. At mawawala na po ng budget itong mga ibang ahensya ng ating gobyerno. So, tayo po ay dapat nakikipagkaibigan katulad sa China, sa Japan, sa Korea, dahil sila po ang makakatulong sa atin para maisakatuparan yung mga pangarap na gustong mangyari ni Pastor Apollo Quebuloy. But anyway, magkakaroon po tayo ng tree planting sa Sierra Madre planting drive this Saturday, November 30, 2024. So, sa mga malapit po dyan, o kahit sa malayo, na gustong makiisa, dyan sa tree planting na po yan, makipag-coordinate na lang po kayo sa kung sino man. Sa amin, po pwede. At of course, sa SMNI, mag-text or chat lang po kayo kung gusto nyo makisali. At yun, para i-update nyo na lang sa mga sa Facebook page ng SMNI yung mga pwede nyong kontakin. Nandiyan naman sa kanilang Facebook page. Ay, yes, nandyan yan. At syempre, itong ginagawa natin, ito po ay solusyon. At hindi po ito, hindi po ito pakitang tao lang. Dahil kung makikita nyo, ilang beses na po natin ginagawa ito. Alright? So, yan po yung mga kukontakin. Nandyan sa ating screen. May kita nyo rin yan sa mga social media platform ng SMNI News. Yan. So, doon nyo na lang po hanapin. No? So, dalawang lugar. Meron tayong Sierra Madre dyan sa Tanay Rizal. Meron tayo sa Nueva Ecija. Okay, save Sierra Madre. Kailangan natin alagaan yan kasi dahil yan po ang sumasangga sa ating sa mga bagyo. Bago dumating sa atin, dito sa Kalupaan, sa mga kabahayan natin, dyan muna yung tatama sa Sierra Madre. Kaya dapat maraming puno talaga dyan. Diba Rizal, dyan si Si Jacob. Taga yun, Tepolo yun eh. Si Jose. Jose Manalo. Rizal. Jose Rizal. Rizal nga apelyido eh. Ang galing mo talaga. Grabe talaga. Ang galing mo. Isang palakpak. Ang galing mo dun Ang galing niya dun. Ka dun Wala Master, Coach, may sasabihin ka ba? Hindi, wala na. Okay na ako. Okay na. Sige. Para naman sa ating Christmas countdown. 27 days na lang, magpapasko na mga kabanateros. 7 days. Okay. 7 days, ang bilis ng araw, no? Kala ko 29 pa. 27 Ang bilis days ng araw, malapit na silang makulong. Ay, sorry. Sino? Ha? Sino? Hindi kasi, Secret. tingnan mo, pagtapos ng December, so susunod na taon. So 3 years na lang. Ang bilis.
Kasi pag natapos na yung termino nila, ang dami makukulong. Kulong na siya. Oo. Isipin mo, next year, 2025 na. Oo. Parang diba? last year lang, 2020. Parang last year lang. Ang bilis ng panahon talaga. But anyway, bukas, kita-kita po tayo sa EDSA, andyan ang Banateros. Okay? Yan. Kita-kita po tayo uli, mga Banateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Baka bukas, try namin dun mag-live. Ako po, si Coach Oli. Ako naman, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. You will know a nation of what kind of a leader there is. Look at the fruits of that. Look at the result of that leadership. If the leader wants cleanliness, and he has that spirit of being clean and cleanliness, everything that is under him will be clean. If the leader wants law or order, the result will be law and order. If there is chaos, then that leader is chaotic. Because the failure and success of everything depends on the leader. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa. Nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, Disyo ang magserbisyo. Dami ko nang inaplayan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List. Sa nagpapatuloy na kampanya ng 131 Nation ng Sunshine Philippines Movement, tutungo na tayo sa puso ng Sierra Madre. Isang malawakang tree planting activity ang gaganapin sa ilalim ng inisyatibo ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Samahan ang mga tunay na nagmamahal sa bayan at sa kalikasan. Magkaisa tayo para sa Save Sierra Madre Tree Planting Drive ngayong November 30, 2024. One tree, one nation. Save Sierra Madre. This
This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.